So what's up sa mga bossing, no? Welcome back to my channel. So for today's video ay mag-install tayo ng exhaust bracket para sa sniper natin at footrest natin para sa sniper. Kasi nagre-reklamo na yung may-ari ng sniper. Upgrade daw ako ng upgrade sa GSX ko. Ayan. Upgrade daw ako ng upgrade dyan. Kasi ano sabi mo? Nakakatamad magmotor, walang bago sa motor ko. Oh, yan ang sabi niya. Ayun yung sniper niya sa labas. Ayan, pang daily talaga yan, kaya nasa labas yun lagi. So ngayon, i-install natin yan, yung footrest niya, tapos exhaust bracket. So meron pa tayong kulang na isang parts, di pa dumadating, so waiting na lang tayo. Bossing, no, gagamit lang tayo dito ng Allen wrench, yung dalawa na yan. Tapos ito yung tornilyo niyan. Baklasin na rin natin dito. Tapos yung kabila. Yan. Bali dalawang Allen wrench lang. Tapos dito na rin natin ilagay yung shifter natin. Footrest pala. Sorry. Hindi. Matalsik kasi pag ganito. Sobrang talsik at maputik dito sa amin. Tingnan yung sniper namin. Ayan. Sobrang putik. So ang gagawin natin ngayon, baklasin muna natin mga bossing. Bali niliwagan na natin yung tornilyo dito. At mahirap lang at ako lang mag-isang gumagawa. Ayan. Tapos, ito naman yung isa sa Allen wrench. Bali, niluwagan ko na rin to. Ganon din tong kabila. Bali, ang pwesto niyan, ganyan yung pwesto niya. Sana hindi maiksi yung bolt natin. O kung maiksi ito, need natin bumili talaga ng bagong tornilyo para masalpak natin yan. So, itatry muna natin mga bossing. So ay mga bossing, no, bali nakabit na rin natin yung footrest natin. Ayan. So yung tornilyo pala dyan, ayan, galing siya dito sa exhaust. Tapos kumuha lang ako ng extra tornilyo dito kasi marami ako dito sobra. Pero pansamantala lang naman yan kasi medyo pangit eh. Tapos yung dito, medyo kapos siya ng kaunti pero okay lang. At papalitan rin natin ng ano yan, yung medyo mahaba-haba kasi medyo kapos siya eh. So, pansamantala lang naman yan. Pag nakapunta ako ng shop, bibili na lang ako ng mas mahabang tornilyo. So kaya order na lang ako. So okay na. Ayan, yan yung magiging itsura niya. Tapos yung kabila naman. Paklasin muna natin ito mga bossing. So yung mga bossing, no, bali naluwagan na rin natin dito. Hirap niyang baklasin pag una, no, kasi sobrang higpit. Ayan, so okay na. Bago natin isalpak ulit, punasan muna natin. Ayan, punas-punas lang muna. Gagamitin natin tornilyo dito, yung stock pa rin. Kaya lang naman ako napabili na ito kasi sobrang talsik talaga ng stock footrest niya. Ayan, pag nagsasapatos, ewan ko kung malilis or ganun pa rin. Gawin muna natin mga bossing, hipitan muna natin yung mga tornilyo tapos all goods na lahat. Bali nakabit na rin natin, nahigpitan na rin at meron pa tayong hinihintay na piyesa, so hindi pa dumadating. Hintayin natin na dumating yan para ikabit natin dito sa sniper natin. So ang ganda. Ganda yung tingnan pag malayo. Ayan. Oh, so may batang makulit dun, no? So yung mga bossing, no, balit dumating na yung hinihintay natin na Power Pipe Racing Exhaust System. So MBR1 siya, no? At adjustable yung sounds nito, pero hindi ko pa siya natatry. At ayun, kakabukas lang, kakaship lang din. Tapos yung isa na ito, ayun, bali dalawa. Yung isa para kay Tito rin, para sa sniper niya rin na 155 ABS, para sa kanya yan. Hindi niya alam na bumili rin kami nito. Pero nung bumili kasi siya, bali nakapag-place order na ako online, pero meron siya nakuha na mas mura. Tapos pinick up ko na lang sa Caloocan. Sana doon na lang din ako kumuha kasi para same lang naman sila. Teka, bubuksan muna natin. Di pa natin ito nabubuksan eh, yung balot pa lang. Oh, okay.
Kasi ang sabi nung pinagkuhaan ko doon, say, kung saan sila kumukuha ng mga online na MBR 1.5, doon lang din sila kumukuha. So, okay na rin yung presyo kasi yung SRP talaga sa marketplace, sa mga online is 3.5. Tapos, yung isa nakuha ko siya na mas mababa. So, ang gagawin natin ngayon, titignan natin isa-isa. Solid naman na ito. So, ito yung elbow niya. May bang sensor na rin pala siyang kasama, no? Tapos, ayan yung spring niya sa loob. Tapos, cover sa pipe. Ayan o, nakalagay MBR1. Next, okay. Cover again, yung para sa tambucho niya. Ayan, malaki yung butas, no, compare sa stock. Tapos, ito na yung pinaka-exhaust. Ito na yung pinaka-tambucho niya. Ayan, sana walang damage, no? Pero feeling ko goods naman ito. Oops. Hindi ko alam kung para saan itong butas na to. Pero alam ko, ito yung na-adjust yung tunog. Ayun yung pihitan niya. Ang laki ng butas niya, no? Ayan. So, goods naman. Sana walang gas-gas, no? At meron din nakalagay sa pipe niya na MBR1. So, ayun, let's go. Kakabit muna natin sa sniper natin. So, ito na yung sniper natin, bossing, no? Ayun, so sobrang dumi talaga kasi nga mas maputik dito sa amin. Ito mo yung motor ng kapitbahay namin, tapos yun yung GSX-R ko na madumi din. So, ayun, first time ko magbaklas ng kaha ng Sniper 155R, no? So, hindi ko pa alam kung paano to baklasin. So, pero meron ako nakikitang tornilyo dyan. Isa, ayan, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito. So, di ko alam kung paano siya baklasin. Malalaman ko na lang pag binaklas ko na siya. So, gagawin natin mga bossing, baklasin muna natin. Mahirap din pala baklasin yung kaha ng sniper, no? Kailangan mo talagang mag-ingat bawat kanto kasi baka mamaya maputol. So, ayun. Ito lang naman yung ginawa ko. Pagbaklas ko ng kaha dyan, may tornilyo dito. Tapos, ayun, dudukutin ko na lang siya para hindi na hassle sa akin magbukas ulit dun. So, bago natin palitan ng pipe, sound check muna tayo sa stock. Sobrang tahimik lang talaga ng stock, no? Naboboring na kasi yung misis ko. Sabi niya gusto niya rin mag-upgrade sa motor niya. Kasi puro motor ko na lang ina-upgrade ko. So, huwag na natin pa ito. Lalong uminit pa. Tuklasin natin yung dalawang tornilyo dito sa exhaust natin. So, wala kasi tayo tagahawak kaya paputol-putol yung video natin. So, ang gagawin ko muna, tanggalin ko muna mga bossing. Nabaklasin natin yung tornilyo ng exhaust, tapos dito naman tayo, baklasin natin dito. Tanggal na rin natin yung tornilyo dito, pero kailangan rin pala natin tanggalin itong driver footrest na to para matanggal natin yung pipe. Kasi nga hindi natin siya matanggal kasi yung elbow niya talagang nakaharang siya, kailangan natin mailabas. Kaya ang gagawin natin ngayon, babaklasin natin yung apat na tornilyo dito sa baba. Natanggal na rin natin yung pipe at yung footrest niya natanggal na rin natin. So ang gagawin muna natin is assemble muna natin yung MBR1 pipe natin. Ay mga bossing, no, bali nalagay na rin natin yung spring at lalagay na natin sa sniper natin. So let's go. Mababa na pala yung coolant niya, nasa low na. So ang ginawa ko, dinagdagan ko muna. So nasa 7K 1,000 odo na ata itong sniper natin. Ayun, buti na napansin ko na nasa low na yung coolant niya kaya dinagdagan ko. Kasi hindi ko kasi siya makita kasi nga sobrang dumi at maputik talaga dito sa amin. Ayun, so ang gagawin natin, sprayan ko muna to ng WD-40. Ito yung isa. Ayan.
So, ayun bossing, no? Bali, nakabit na rin natin yung exhaust natin. Tapos, sound check na tayo mga bossing. Pala, meron pala siyang adjustan na kung gusto mong mas maingay, buo yung tunog niya, pwede i-adjust dito. So, pang ano lang siya, yung sakto lang yung tunog niya. Hindi siya masyadong maingay. Bossing, no? Bali wala pala siyang kasamang tornilyo. Ayan, yung stock pala ng tornilyo ng para sa part ng sniper kukunin natin para ilagay natin diyan. Wala pala siyang kasama. So, ang gagawin muna natin, tanggalin muna natin tapos isalpak natin itong cover niya. So, yung mga bossing, no? Bali natapos na rin natin isalpak yung MBR1 na pipe. At ayun. At ang gagawin natin ngayon is maglilinis na lang. So sobrang putik talaga ito. Pati dito. At kailangan kumbugahan para mawala yung mga putik-putik. Kahit sa mga tagli 5 piso lang para mawala yung mga tartar. Yun, at hindi ko na bibidyohan yung paglilinis ko. At hanggang dito na lang. Peace out.